Magandang araw, Grade 7. Welcome po ulit sa ating fourth quarter journey sa edukasyon sa pagpapakatao. Again, ang inyong lingkod, Ginoong Wilbert Gonzalez Bendijo. And yes, I'm here not just as your teacher, but also as your life coach today. Ang topic po natin ay super interesting and personal, ang pahayag ng personal na misyon sa buhay. Sounds deep, right? Kasi totoo, it's all about you. Ang discussion po natin today. So imagine this, if your life were a movie, ikaw ang bida at kailangan mong malaman kung ano ang misyon mo, bakit ka nga ba nandito? Ano ang gusto mong gawin sa buhay? At paano ka makakaambag sa mundo, sa pamilya mo at sa paaralan? So buckle up, let's discover our bucket and turn it into a powerful personal mission statement. So ready ba tayong lahat? So let's go, tara na! Alright, Grade 7 Squad, bago tayo dumiretso sa ating topic today, ito muna ang goals natin. Hindi lang basta academic goals, life goals din to in any way. So sa pagtatapos ng lesson na ito, dapat kayong maunawaan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng personal mission statement. Hindi yan isang essay lang, statement yan ng life purpose mo. Pangalawa, matutukoy ninyo ang mga steps kung paano gumawa ng sarili ninyong mission statement. Kaya ready na ba tayo sa ating mga creativity? So yan. Pangatlo, masusuri ninyo kung ang isang mission or ang isang mission statement ay nakabase sa tama at matuwid na pagpapasya. Ibig sabihin, may moral at makataong intensyon. Kasi 'di ba, hindi lang basta may goal tayo, dapat tama ang ating layunin. Makatao ang paraan. Kung gusto mong yumaman, pero sa mali o masamang paraan, hindi yan tunay na misyon. So let's keep it real and value-based. Let's make life plans not only work, but also make the world better. Kaya tara, mission possible na tayo ngayon. So let's move forward to our topic. Pero bago ang lahat, maaaring pakisagutan po muna ninyo ang ating pre-test or subukin. Ito po ay isang QR code. So, scan nyo lamang po gamit ang inyong Google Chrome or any web browser. And then, screenshot nyo po itong PowerPoint slide na to. And then, just upload the image or scan using your device. And then, you will be directed po doon sa ating Google Form quiz. So, yan po. Subukin po ang title nun. Huwag pong kalimutan ilagay yung pangalan, last name, and first name. And then, you may now proceed with the questions po. So yan, Grade 7 Dreamers. Welcome sa ating Aralin 2, kung saan pag-uusapan natin ang isang personal na concept, ang personal mission statement. So, tanong ko sa inyo, class, nakapag-isip ka na ba kung para saan ka nabubuhay? Hindi ito Miss Universe level na sagot, ha? Pero seryoso, bawat isa sa atin may purpose. At iyan ang tutuklasin natin dito. Ang aralin na ito ay hindi lang basta tungkol sa salita, kundi sa direksyon ng buhay mo. Yes, kahit grade 7 ka pa lamang, dapat may idea ka na kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Kasi tandaan, kung alam mo kung ano ka or saan ka patungo, mas madali mong mararating yon. Kaya tara, alamin natin ang life mission mo, step by step. Aaralin natin ito.
Okay, grade 7 class. Time to look back muna tayo and refresh our memory. So before we dive into the deep stuff, let's do a quick recap or balik tanaw on what we've learned so far about our discussion making. So sabi ko nga, before you can make a good mission statement, you need to know how to make the right decisions. Kaya it's all connected. Una, ang mga salik na nakakaapekto sa pagpapasya. Ano nga ba yon? Kayo, anong mga bagay ang madalas ninyong isinasaalang-alang kapag gumagawa po kayo ng desisyon? Pera? Opinion ng friends? Ano pa? Family values? It's important to think about all of those. Kasi lahat yan may impact sa mga choices natin sa buhay. Pangalawa, let's talk about katangian ng mabuting pagpapasya. Ibig sabihin, ano ang pagkakaiba ng good decision at bad decision? Yung tamang desisyon ba ay palaging madaling gawin? Hindi, di ba? Pero ang isang mabuting desisyon ay may integrity at nakabase sa tamang values. When we say integrity po, ibig sabihin kahit walang taong nakatingin, ginagawa mo pa rin yung tama. Kaya magiging proud kayo sa desisyon nyo kung lahat ng mga desisyon ninyo sa buhay is with integrity. Ano po? So, ano ang mga steps na sinusunod mo bago ka magdesisyon? So, it's just, it's not just a snap decision, or do you stop first and then think about those consequences? Alin kayo doon? Madali ba kayong mag-decide or pinag-iisipan nyo ng maraming beses bago kayo mag-decide? You always consider those consequences. So the more thoughtful you are, the better choices will be. Kasi at the end of the day, ang mga desisyon mo ay magsasabi kung sino ka at kung anong klaseng tao ang magiging version mo in the future. So I want you to reflect for a moment. What's the best decision you've ever made in your life so far? And what did you learn from it? Take a second to think about it. And then we will continue with our discussion for our new topic. Narito po ang mga gabay na tanong para sa ating aralin. Ano po? Una, ano ang kahalagahan ng pagbuo ng mabuting pagpapasya? Ipaliwanag ito. Ano ang maaaring mangyari kung hindi matututo ang kabataang tulad mo na bumuo ng mabuting pagpapasya? At pangatlo, paano makatutulong ang mabuting pagpapasya sa pagtatamo ng buhay na ninanais or ninanais sa hinaharap? So all the answers, you just need to scan our QR code upang masagutan or makuha ni sir yung mga sagot po ninyo. Gamitin ang inyong cellphone or tablet upang ma-access ang ating Google form at isumite ang inyong sagot. Ano? So, ang deadline po nito within this week lamang po up until Friday. Alright mga Gen Z Achievers, let's talk about pahayag ng layunin sa buhay. So imagine this, may motto ka ba? Yung parati mong sinasabi na nagbibigay ng lakas at gabay sa'yo? Yung pag nag-i-introduction to self ka, introduction to yourself, ano? So ginagamit mo yung motto, 'di ba? Hindi lang time is gold, ano? So kung wala pa, hindi pa huli ang lahat. Ang pahayag ng layunin sa buhay ay parang personal motto or credo. Ito ang salitang nagpapahayag ng makabuluhan ng iyong buhay. It's like your personal mantra po, ano? So halimbawa, kung ang motto mo ay I am strong, I can do it.
yun ang magbibigay sa'yo ng lakas tuwing may challenges ka. Sa mga katulad ninyong mga bata, may goals kayo sa buhay. Ang mission statement ninyo ay magsisilbing compass. I know, it gives you a direction kung saan kayo patungo in the near future. Tutulungan kayo nito upang manavigate ninyo ng tama ang inyong buhay. So, paano niyo ito gagawin, class? So, it's like a framework of your life. Parang building lang. Kailangan matibay yung foundation po natin. Ang personal mission statement mo ay tulad ng mga beams, yung nakailing na kamuning bagong tigtutugdok na building, igwabagayin mga poste, So, yan po ang magsusuporta sa inyo habang binubuo, ang building na yan. The same thing with our life, Ang personal statement mo ay tulad ng mga beams na magsusuporta sa iyo habang binubuo ang sarili mong structure sa buhay. Kailangan mo lang tandaan, ano ba ang mga bagay na importante sa iyo? Ano ang pinamakahalagang values na gusto mong isabuhay? Para saan ang buhay mo? These questions can guide you in shaping your own mission statement. So I want you to reflect for a bit. If you had to sum up your life's purpose in one sentence or two, what would it be? Think about it. Your own life motto that will guide you through thick and thin. Kasi guys, your personal mission is your story and you are the author of it. So grade 7 class, our question of the day. Alam mo ba kung saan ka patungo? I know, medyo deep, right? Pero ito ang susi sa buhay. Kung wala kang malinaw na layunin o goal, paano mo malalaman kung paanong desisyon ang gagawin mo araw-araw? Kaya sabi nga ni Sean Covey, begin with the end in mind. Kung may clear goal ka sa buhay, mas madali mong mapagpapasyahan kung tama o mali ang iyong ginagawa ngayon. Para kung may destination ka sa buhay, madali mong malalaman kung saan ka magtutuloy-tuloy. Hindi ka maliligaw. Halimbawa, kung gusto mong maging isang successful na engineer balang araw, kailangan mong mag-focus ngayon sa mga subject na makatutulong sa'yo. Like for example, math or science. So kung gusto mo man maging sarong psychologist or kung gusto mo man maging kaparehas ni Sir Will, so dapat maging matibay ka sa values education. So if your goal is to be a great athlete, you need to practice regularly and stay healthy. So ang mahalaga, ang layunin mo sa buhay ang magbibigay ng direksyon sa mga maliliit mong desisyon sa araw-araw. So let me ask you this, class. What is your end in mind? Anong klaseng person ang gusto mong maging in the future? And that will be your mission in life. Gusto ko bang maging isang psychologist? Gusto ko bang makatulong sa mga kapwa ko na nangangailangan ng tulong when it comes to their emotions? Gusto ko bang magpatayo ng mga maliliking building kagaya ng mga engineers and architect? Gusto ko bang sumagip ng maraming buhay like nurses and doctors? So pag-isipan po natin, ano ang mission mo sa buhay? Ngayon, grade 7. Alam niyo na ba kung ano ang personal mission statement ninyo? Imagine niyo na lang. Ang mission statement ay parang life motto mo. Isang life map na magbibigay sa iyo ng direksyon kung paano mo tatahakin ang mga landas ng buhay mo. Para itong roadmap. Kasi kung alam mo kung anong mahalaga sa iyo, mas madali mong magagampanan
ang bawat desisyon at aksyon mo sa buhay. Pero hindi lang ito seryosong pahayag. Pwede rin itong maging masaya at creative. Halimbawa, baka ang motto mo ay isang awit na laging nagpapalakas sa iyo, or baka tula na nagpapakita ng iyong mga pangarap, right? So, pwede rin itong isang kasabihan na laging nandyan para gabayan ka. Para sa iba, isang pahayag ng misyon, ang pinaka-clear na paraan para ilahad ang layunin nila sa buhay. Isang statement lang that will describe what's your mission in life. So think about it. Kung gagawa ka ng sarili mong personal mission statement, paano mo ito ilalarawan? Will it be in the form of a catchy quote, or a song lyric, or a short statement that captures your goal? So let's explore what resonates with you. Let's get creative with it. So, kayang-kaya niyo po yan. Bakit nga ba mahalaga ang personal mission statement? First off, it's like your ultimate guide sa mabuting pagpapasya. Kapag malinaw ang layunin mo, alam mo kung paano magdesisyon. Imagine this. Kung may nag-offer sa'yo ng guilty pleasure ng pagkain, sabihin natin junk food, alam mo na ang layunin mo ay mag-stay healthy. Mas madali mong masasabi, no thanks. Second, it boosts self-awareness. When you know what truly matters to you, your values, goals, and purpose, you start becoming more aware of who you are. Gusto mo bang maging isang good student, friend, or athlete? Knowing that keeps you in check. Po? So third, it helps you stay on the right path. Life throws challenges, temptation, and distraction left and right. So but then, with your mission statement, it's like having a GPS, for your life. So, pilmi kang guided. May nagiya sa imo kung ano ang tamang direksyon, ways, So lastly, it reminds you of what truly matters. Ang mission statement mo ay parang alarm clock na nagpapaalala sa iyo kung anong importante mo, or kung ano ang importante sa buhay mo. Whether it's your family, friends, education, or even your dreams. Kaya kahit anong mangyari, you stay focused on your purpose. So think about this. What's one thing you'd never want to forget in life? And how can your personal mission statement help you remember it every day? Ang activity application po natin para sa araling ito, gawaing gumawa ng sariling mission statement. So, ang mga gabay po na katanungan, ano ang layunin ko sa buhay bilang isang kabataan? Anong uri ng tao ang nais kong maging? So, ang format po nito isang pahayag. It's a sentence or paragraph. O pwede naman pong tula or quote or lyrics or a short video like a TikTok style or Reels. You just need to upload it to our Google Drive. Iscan lamang po ang QR code and madadirect po kayo din sa ating folder sa Google Drive. So, yun po. So, class, why we have this kind of lecture session? So, kasi po importante kay Sir Will na matutunan po ninyo ang 21st century skills. So, I want you to be critical thinking, pagninilay sa inyong sarili, creativity, malikhain sa pagpapahayag, communication, pagbabahagi sa klase, and also collaboration, group feedback, and sharing. So, I will do my best as your teacher
sa values education, edukasyon sa pagpapakatao. Alam ko, konting panahon na lamang po ang natitira, sa pagsasama-sama natin sa klase. And I'm hoping po na marami po kayong matutunan kay Sir Will. So this kind of lecture session, I'm hoping that it will help you. So I'm trying to extend what language you're using. Saan ka mo mas interesting when it comes to learning? Kasi nga, napansin ko kung magiging sobrang seryoso si Sir Will, masyado sa mga formal words na ginagamit, or mga malalalim na salita, baka hindi po ninyo masyadong maintindihan. So that's why I'm trying to adjust my languages. So nagiging multilingual po si Sir Will. I'm using Tagalog, Bicol, or English just to make sure that I will be able to communicate properly to you whatever the values or learnings that you need, in this class. Okay class, ready na ba kayong marinig kung bakit ang personal statement ay parang puno? Ayon kay Sean Convey, ang personal na misyon sa buhay ay parang punong may malalim na ugat. So bakit nga ba puno? Una, ang puno ay matatag. Hindi madaling mabuwal kahit may malakas na bagyo o unos. Ganoon din ang mission statement mo. Kapag alam mo kung ano ang layunin mo sa buhay, kahit anong pagsubok, mananatili kang matatag. Walang makakapagpaalis sa'yo sa direksyon mo. Pangalawa, ang puno ay buhay. Hindi tumitigil sa paglago. Ganito rin ang mission statement mo. Habang lumalaki ka at natututo, patuloy kang mag-i-evolve at mag-i-improve sa buhay. At pangatlo, ang puno ay may malalim na ugat na nagsisilbing gabay. Kapag naliligaw tayo o nalilito, ang mga ugat na ito ay nagpapaalala kung anong mahalaga sa iyo. Kaya kahit anong mangyari, alam mo kung saan ka pupunta. Po? So, napaka-importante po yan. Kapag alam mo ang iyong layunin, hindi ka basta-basta matitinag sa gitna ng pagsubok. So, let me ask you, class, kung ikaw ang puno, ano ang ugat mo? Ano ang pinahahalagahan mong values na nagpapalakas sa'yo sa mga pagsubok sa buhay? Kung alam mo ang layunin mo, hindi ka basta-basta matitinag. Parang puno na nakatayo ng matibay kahit anong bagyo ang dumaan. Grade 7 class? Ever heard the saying, walang permanenteng bagay sa mundo? Alam nyo, everything in life can change. So, may mga araw na feeling mo on top of the world ka, may pera, malusog, at ang saya. Pero may mga pagkakataon din na pwedeng magbago ang lahat. Halimbawa, mayaman ka ngayon, pero bukas hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. So malusog ka ngayon, pero baka may sickness ka next week. Right? So hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, di ba? So kahit mahalaga ang personal mission statement mo, kasi ito ang magsisilbing gabay sa iyo kahit magbago ang buhay mo. Ngunit tatandaan po natin, class, ang mission statement mo ay hindi static. Maaari itong magbago. Maaaring magbago ito habang lumalaki ka at natututo. Pero ang mga prinsipyo, pangarap at layunin na nakapaloob dito ay magsisilbing constant na bagay kahit anong mangyari. Prinsipyo, pangarap at layunin. Constant po yan sa atin. So parang compass, kahit magbago ang panahon,
it will always point you in the right direction. Kaya kahit anong challenges ang dumaan, kapag malinaw ang inyong layunin sa buhay, madali mong matutunton ang tamang landas. So reflect for a moment. What's one principle or value you want to hold onto in your life? No matter what happened, remember, that will be your compass. Alright, grade 7, let's get to the fun part. Paano nga ba gumawa ng personal mission statement? Ayon kay Sean Covey, simple lang ang mga steps na ito, ano? And all you need is to start with your heart and mind. Step 1, mangolekta ng motto or kasabihan. Ang unang statement ay magsisimula sa mga motto o kasabihan. Pumili ka ng mga kasabihang tumatama sa puso mo. Yung mga may deep meaning para sa iyo. Gawin mo itong inspiration or life quote. Example, kung ang motto mo ay laban lang, walang susuko, pwede mong gamitin ito para maging guide mo sa buhay. Step number 2, brain dump. Ang susunod ay ang brain dump. Isusulat mo lahat ng nasa isip mo tungkol sa iyong life goals. Wala pang mali o tama, just write everything down. So do this for 15 minutes. Don't overthink. After that, salain at i-edit na lang po natin. And then boom, you will be able to create your own personal mission statement. So sobrang simple lang. Kasi minsan ang lahat kailangan lang ay isang moment to reflect and write it down. So, what are you waiting for? Start brainstorming now. Kung gusto mong tulungan ang inyong sarili, go ahead. Share your thoughts with your friends. Pwede naman natin yung share sa friends natin. But remember, the final mission statement should come from you. Alright? So, mga karagdagan po, So, meron pa tayong natitirang dalawa. Pagkatapos mong magsulat ng mga ideya mo, so, kailangan po magpahinga at mag-isip muna tayo. Don't rush the process. So, wag ma-pressure. Sa step number 3, mag-isa ka na lang, magmuni-muni ka, maghanap ka ng tahimik na lugar kung saan makakapag-isip ka ng malalim. Tanungin mo ang sarili mo, ano nga ba talaga ang gusto kong marating sa buhay? Think about what truly matters to you and what goals you have. Walang distraction, just you and your thoughts. No pressure, just purpose. Huwag mong gawing stressful ang paggawa ng mission statement. Hindi ito isang project na kailangang perfect. Ang mission statement mo ay para sa iyo lamang, para ito sa future mo. Now ask yourself, naniniwala ba ako na kaya kong makamit ito? Kung ang sagot mo ay oo, then congratulations. You got your mission statement. So remember this class, This is your personal statement. It's not about impressing anyone or para halang ka ngayon ang grades ni sir. No. It's about guiding yourself toward your true goal. No pressure, just reflect. And when you're ready, write it down. Grade 7, kapag gumagawa po tayo ng personal mission statement natin, may ilang importanteng tanong na makatutulong sa atin para maging malinaw kung ano talaga ang ating layunin sa buhay. Una, here are some questions to guide your reflection. Ano ang layunin ko sa buhay? Ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve? Think big. So ano ang aking mga pagpapahalaga? So ano ang mga bagay na mahalaga sa iyo? Is it your family, education, or honesty? So ano ba ang mga nais mong marating?
Ano ang mga goals mo sa future? Anong mga achievements ang gusto mong mata mo? Anong benepisyo ang makukuha ko? At paano ito makatutulong sa akin at sa iba pa? So sa akin, sa sarili, sa community, mga kapatid, paano ito makatutulong sa iyo? Ano? Paano makikinabang ang sarili mo at ang ibang tao mula sa mga layunin mo? Anong mga balakid ang maaaring harapin ko? Ano ang mga challenges na pwedeng sumubok sa iyo? So plan ahead, ano class? Sino ang mga taong kaagapay ko sa pag-abot ng aking layunin? Sino ang mga tao na makatutulong sa iyo? Family ba? Friends? Or your teachers? So tandaan grade 7, ang mga layunin mo ay hindi lamang para sa sarili mo. Ang tunay na personal mission statement ay may layunin ding magbigay ng kabutihan sa iba. Kaya when you write your own statement, think about how you can make a positive impact not only in your life, but also in the lives of others too. So let this question guide you as you start thinking about your own mission. It's all about growing together and helping each others out. Ito po ang isang halimbawa ng personal mission statement mula sa ating libro. You may use this one as a guide on creating your own. So, bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng personal mission statement? As a student, at this stage in your life, it's super important to be clear about your plans and dreams. Ano po? So, here's why your personal mission statement is so important to you. It gives you clear direction. Alam mo kung saan ka patungo, kaya alam mo kung ano ang dapat mong gawin araw-araw para maabot ang goals mo. Kung gusto mo maging sundalo, maging teacher, maging engineer, maging psychiatrist, maging doktor, psychologist, so, syempre, mag-aral ka muna ng mabuti. Ano po? So, help you stay strong in the face of challenges. So, life isn't always easy, right? So, minsan may mga ups and down. So, having a mission will remind you to stay focused and strong even when things get tough. So, dawa gaano pa kasakit ang buhay, kung igwa kang misyon sa buhay, sige mo lang abante, padayon lang. So, focus on you, on your life goals. It helps you stay grounded and reminds you about what truly matters to you. So you don't lose a sight of your big dreams. It also serves as your guide in decision making. When you have a clear mission, every decision becomes easier because you already know what aligns with your goals. So remember this class. Kapag alam mo kung saan ka patungo, mas may tiyak kang mararating sa buhay. Kung malinaw ang layunin mo sa buhay, hindi ka maliligaw. Every step you take brings you closer to your dreams. This mission is like your personal compass again, So it will guide you not just in school, but in every decision you make in life. So alright, grade 7, it's time to apply what you've already learned in our discussion sa Aralin 2. Your assignment for today is to write an essay or sanaysay. So that will be related to the basic concept of personal mission statement. Use this three-part of essay, of course. Una yung panimula or introduction. So it should introduce the idea of the personal mission statement. What is it? Ano yung personal mission statement mo? So katawan or body, it answers the two questions in your essay. Una, ano ang mga dapat mong isaalang-alang sa pagbuo ng pahayag ng personal mission mo sa buhay?
Paano mas magiging makatotohanan at makabuluhan ang iyong pahayag ng personal na misyon sa buhay? And of course, the conclusion or pangwakas. So you should summarize your thoughts and reflect on why having a personal mission statement is important to you, to your family, and of course, to the entire community. Don't forget to scan the QR code with your phone and submit it through our Google Drive. So you should be able to submit it by scanning the QR code. You may first screenshot and then just upload whatever it takes for you to be directed sa ating Google Drive. Ano? So this is a great opportunity for you to reflect on your own life goals and mission, of course. And class, remember, this is your chance to express what really matters to you. So take your time, write it with meaning, and make it something that truly reflects your dreams and, of course, values. So good luck and happy writing. Ngayon naman, oras na para sukatin natin kung gaano ninyo naunawaan ng mga konsepto na ating tinalakay. Ano? So it's quiz time. So magtatanong ako tungkol sa mga personal mission statement at kung paano ito makatutulong sa inyong buhay. So, iscan lamang ang QR code para ma-access ang Google Form quiz. This will be a 10-item multiple choice. So, good luck class! Sagutin ang quiz at isubmit pagkatapos. I'm excited to see how much you've learned from this session. So, don't rush and take your time answering it. So again, good luck, grade 7. Happy learning to you guys.